Tayo po mga kapatid ay nagsisikap na tuwing araw ng linggo ay makapagsama-sama. And I believe ang hanap natin ay ang presensya ng Panginoon. Dahil sa presensya ng Panginoon, sa ating pagsasama-samang ito, ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon na mabuhay bilang mga tunay na anak ng Diyos. Sapagkat sa pamumuhay natin bilang mga anak ng Diyos ay meron tayong kapanatagan. May mga pagkakataon na naiinis tayo mismo sa ating sarili. Bakit ba hindi ko mabago-bago yung aking sarili? Di po ba? Minsan meron tayong ilang issue sa buhay natin na hindi natin mabago, na nagbibigay sa atin ng kalungkutan kung minsan at hirap sa pamumuhay. Pero dahil nandyan ang ating Panginoon, nandyan ang ating Diyos, kaya we seek Him every Sunday. Bukod pa ron sa hinahanap din natin siya every day sa ating buhay para nang sa ganon yung desire natin to be Christ-like dito sa buhay na ito ay magawa po natin. Sapagkat naniniwala ko ng bawat isa sa atin ay kaligayahan na natin na meron tayong magawang bagay na katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa umagang ito mga kapatid ay babalikan po natin uli mga kapatid ang sinasabi sa Isaiah 9:6 tungkol sa ating Panginoon na ipinanganak doon sa sabsaban nang inihula sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na sa panahon noon ay wala silang idea kung kailan ito mangyayari, kung ito ay mangyayari talaga at saan ito mangyayari, wala pong linaw sa kanila. At ang sinasabi nga po sa Isaiah 9:6 tungkol po sa ating Panginoon, ang sabi ay ganito, ipapanganak ang isang batang lalaki na mag-ahari sa amin, tatawagin siyang kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. At ngayong umaga ay titignan po natin muli kung ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan, ano ba ang katuturan ng pagiging prinsipe ng kapayapaan ng ating Panginoon. Just imagine mga kapatid, hindi pa pinapanganak ang ating Panginoong Jesucristo at the time of His birth, itong pagkatawag na prinsipe ng kapayapaan ay ikinapit na sa ating Panginoong Jesucristo. And sigurado na ito pong pagiging prinsipe ng kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo ay merong napakahalagang implikasyon sa ating buhay at sa buhay ng buong mundo at sa ating pong pananampalataya. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, titignan po natin ang ilang bagay na dapat nating isapuso at tandaan tungkol sa pagiging prinsipe ng kapayapaan ng sanggol na ipinanganak doon po sa sabsaban. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Una po, mga kapatid, alam niyo, pag pinag-uusapan ng kapayapaan, ay merong kani-kanyang definition ang mga tao. And I hope tayo bilang mga mananampalataya, ang definition natin ng kapayapaan ay grounded sa ating Panginoong Jesucristo. Doon natin kinikuha sa ating Panginoong Jesucristo dahil siya yung pinanganak na tinatawag na prinsipe ng kapayapaan at siya ang ating Diyos. Kaya ngayon ay re-refresh po sa atin ng banal na kasulatan kung ano ba ang ibig sabihin sa atin ng kapanganakan ng prinsipe ng kapayapaan. Ano ba ang mawawala sa atin kung hindi tinawag na prinsipe ng kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo? At ano ba ang pakinabang natin dahil tinawag ang ating Panginoong Hesus na prinsipe ng kapayapaan? And I hope na ito pong mensahe ng Panginoon sa ating ngayon umaga ay mag-inspire po sa atin para magpatuloy po tayo na manampalataya sa ating Panginoon at ma-embody natin somehow, makita sa atin
ang mga katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung siya ay prinsipe ng kapayapaan sa atin, ibig sabihin, siya ay modelo sa atin pagdating sa kapayapaan. Pero ano ang kahulugan talaga nito sa atin? Paano natin ito isasabuhay? Sa umagang ito po, ito ang hihimay-himayin sa atin ng banal na kasulatan. Unang-una, mga kapatid, ang pagkapanganak ng ating Panginoon bilang prinsipe ng kapayapaan ay may dalang kakaibang kapayapaan. Ang brand of peace na sinasabi po dito, na ikinapit sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ay isang uri ng kapayapaan na kakaiba. Kaya marami po ang naghahanap ng kapayapaan and they cannot find it. And there are a lot of people looking for peace and they could not also find it in our God dahil hindi nila nauunawaan yung kapayapaan na yun na sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi yung kapayapaan na yun ay kakaiba sa lahat. Tignan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Juan 14:27. Ganito po ang pagkakasabi. Huwag kayong mga bagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan na ibibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Iba po ang kapayapaan na binibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa wikang Ingles ay ganito, Peace I live with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Dito pa lamang ay makikita natin yung kaibahan ng brand of peace na nanggagaling sa ating Panginoon. Unang-una, mga kapatid, ang kapayapaan na ito, nakakaiba, na binigay sa atin ng ating Panginoong Hesus, ito po yung tunay na kapayapaan. Meron pong kapayapaan na fake. At sa karanasan po ng sangkatauhan, marami po ang mga nanampalataya sa Panginoon late in their lives. Meron po talagang ganon, yung umiidad na sila bago nila na-realize na ang kapayapaan pala ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Yung iba ay nagtangka ng magpakamatay dahil wala silang kapayapaan and then they found peace in the Lord. Merong ang lahat ng bagay ay meron sila, lahat ng karangyaan ay meron sila pero wala silang kapanatagan at kapayapaan. Pero somehow nakita nila ito sa ating Panginoon dahil na-realize nila na meron pala talagang kapayapaan. Ibig sabihin, sa isang tao na nabubuhay sa mundong ito na walang makitang kapayapaan, ang tingin niya sa lahat ng kapayapaan na nakukuha dito sa mundo ay hindi totoo. Kasi nawawalan ng bisa eh. Hindi po ba? Nawawalan ng bisa eh. For example, tayo mga Kristiyano, tayo nananampalataya sa ating Panginoon. Pero because we are in this world, ay nadadawi tayo doon sa sumpa. Madala ni Eva at ni Adan na meron tayong kapayapaan, tapos mawawala yung kapayapaan natin. Kung minsan sa buong isang araw, pabago-bago ang kondisyon ng ating kapanatagan at kapayapaan, nawawala, bumabalik. At yun ay dahil sa sumpa ng kasalanan. Pero yung tunay na kapayapaan na dala ng Panginoon ay laging nandyan. Laging nandyan. And I suppose this is one of the reasons why you are here this Sunday. This is the reason why sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin, ay lumalapit pa rin tayo sa Panginoon. Sinasamba pa rin natin ang Panginoon. Dahil nadarama natin somehow na meron tayong kapayapaan sa Panginoon na tunay. Hindi nga lang natin kayang explain. Kadalasan po, narinig natin ng ang mga kasaysayan o mga istorya ng mga tao na gulong-gulo sa buhay nila.
naghahanap ng kapayapaan, ayaw na nilang mabuhay sa mundo. Pero when they finally realize na may tunay na kapayapaan, at ito po yung brand ng kapayapaan na galing sa ating Panginoong Jesucristo, ay natututunan nila kung paanong mamuhay sa mundong ito na sa kabila ng ups and downs ay meron pa ring kapayapaan. At tulad po na sinasabi dito sa verse na binasa natin, ang sabi po rito, huwag kayong magbagabag, sabihin, huwag kayong matakot at huwag kayong matakot, sabi, dahil iniwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ibig sabihin, yung kapayapaan na iniwan sa atin ng Panginoong Hesus, nung siya ay umakyat na sa langit, na daladala niya nung siya ay pinanganak dito sa lupa, ito yung kapayapaan, mga kapatid, na nadaranasan natin sa gitna ng lahat ng pagsubok. Sa gitna ng lahat ng struggle natin sa buhay. We still have peace. Meron tayong kapayapaan. So to put it very, very clearly and shortly, yung bang may problema ka, ang problema mo parang wala ng solusyon. And then, biglang sinabi sa iyo ng banal na Espiritu, anak, huwag kang matakot, huwag kang mabagabag. Because whatever happens, may pangako ang Diyos sa iyo na darating ang panahon, mabubuhay ka ng walang hanggan. Hindi po ba? Kasi minsan yung frustration po nandito sa mundo, ano ba itong buhay na to? 65 years old na ako, 66 years old na ako, struggle pa rin. Huwag mong kalimutan mga kapatid, may naghihintay sa atin na buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin is more than 66 years, is more than 100 years, is more than 1,000 years. In fact, yung buhay na yon ay endless. Walang katapusan yun. And if you will only think about it, mga kapatid, isipin mo mabubuhay ka ng walang hanggan, ng walang problema. Tignan mo yung katabi mo. Baka namang problema yan. Baka habang nakikinig ng salita ng Panginoon, ano ba to? Wala pa kaming ano ba yan? Medianoche ba ang tawag doon? O panghanda mamayang gabi. Wag po tayong mabagabag kasi andyan ang Panginoon at yung kapayapaan na dala ng kanyang mga pangako sa atin ay nariyan palagi. Kaya ang sabi niya, wag tayong malungkot, do not be troubled dahil ang kapayapaan ng Panginoon ay laging nandyan. And ito yung kapayapaan, mga kapatid, na meron tayo na hindi po naintindihan ng karamihan. Ito po yung tunay na kapayapaan. Kaya nga po, ngayon po, congratulations nga pala sa ating lahat. Kahapon po, ang huling natapos kahapon ng ating 40-day fasting and praying. Palakpakan po natin ng Panginoon. At when we reach out to the souls, simula na po tayo. Simula na natin ngayon. Pag meron kayong mga kaluluwa, yung mga nasa listahan po natin na i-reach out natin, puntahan natin. Because many of them, mga kapatid, maniwala kayo sa hindi, walang kapayapaan. Walang tunay na kapayapaan. So ano ba yung tunay na kapayapaan na sinasabi ng banal na kasulatan? Una, ito pong tunay na kapayapaan ay ito rin yung kapayapaang bunga ng tagumpay ng Panginoon. Ang sabi po mga kapatid sa Juan 16:33, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Ito yung kapayapaan na assured na hindi mawawala sa atin. Ano man ang nangyayari sa paligid natin, ano man ang nangyayari sa atin, yung kapayapaan ng Diyos, nandyan yan. Bakit? Pinagtagumpayan na yan ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, huwag kang mag-alala sa takbo ng mundo na hindi maganda. Huwag kang mag-alala sa problema mo. Huwag kang mag-alala sa maraming bagay na nakakabagabag sa iyo. Mapanatag ka, sabi ng Panginoon. Napagtagumpayan ko na ang kapangyarihan ng mundong ito. That is to say,
na dapat ay patuloy tayong magkaroon ng kapayapaan sa ating Panginoon dahil pinagtagumpayan na ng Panginoon ang mundong ito. That is also to tell us na maiksi lang ang buhay dito sa mundo. Huwag nating pakawalan yung ating pananampalataya. Huwag nating pakawalan ng ating Panginoon mula sa ating puso. Tatagan natin ang sabi. Dahil malapit na, darating na ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Doon tayo nagkakaroon ng kapayapaan, hindi po ba? Kadalasan, yung problema natin, sobrang laki. Nababahala ka, nababagabag ka, nagpapanik ka na dahil sa laki ng problema mo, and then naisip mo ang Panginoon. Panginoon, hindi ko na kaya itong problema ko. Bahala na po kayo. Nung surrender mo sa Panginoon yung problema mo, biglang nagkaroon ka ng kapayapaan. Ito yung kapayapaan na hindi na ibibigay ng mundo. Because as far as the world is concerned, kung ang problema mo pera, wala kang kapayapaan, kailangan pera ang katapat para magkaroon ka ng kapayapaan. Hindi po ba? Kung ang problema mo ay relationship, ang katapat niyan ay relationship para magkaroon ka ng kapayapaan. Pero sa ating Panginoon, anuman ang iyong problema, ang katapat niyan ay ako, sabi ng Panginoon. Ako na prinsipe ng kapayapaan. Huwag kang matakot, magpakatatag ka. Ibig sabihin itong kapayapaan ito na bunga ng tagumpay ng Panginoon ay lagi pong nandyan na magagamit natin. Kasi yung kapayapaan na yun ay binigay sa atin ng Panginoon with His authority and His triumph. Napagtagumpayan niya na lahat eh. So, dapat magkaroon tayo ng kapayapaan sa Panginoon. Again, hindi ito yung kapayapaan na bigay ng mundo. Kasi yung kapayapaan na bigay ng mundo, kapag nawala na yung mga bagay-bagay sa buhay natin, ay nawawala na rin yung ating kapayapaan. Pero itong kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon na bunga ng kanyang tagumpay, ay laging may tagumpay na dala sa atin. Natandaan mo ba kapatid, nung huling-huling pagkakataon na meron kang problema na napakalaki, hindi mo malaman ang gagawin mo, hindi mo malaman kung saan ka susuot, hindi mo malaman kung sino ang tatawagin mo, pero nung tinawag mo ang Panginoon, kara-karaka, nagkaroon ka ng kapayapaan. Kasi yung kapayapaan na yun, nandyan. Yung kapayapaan na yun ay nasa gitna ng kawalan, nasa gitna ng kahirapan, at sa gitna ng kaguluhan. Nandun yung kapayapaan na yun. Hindi nawawala yun. Hindi katulad ng kapayapaan ng mundo. Kapag lumipas na ang, sabi nga nila, pag lumipas na yung kasayahan ng party, bukas, malungkot ka na naman, wala ka na namang kapayapaan. Di ba? Kapag nawala na yung effect ng drugs, nagbigay sa iyo ng kapayapaan, bukas makalawa, malungkot ka na naman. So, kailangan mo na naman ng drugs dahil wala ka na naman kapayapaan. Hindi po ba? Ganun yun. Yun yung fake na kapayapaan na bigay ng mundo. Pero yung kapayapaan na bunga ng tagumpay ng Panginoon, laging nandyan yun. Kailangan lang matutunan natin ma-access yung kapayapaan na yun. And it comes with knowing the Word of God. It comes with reading the Word of God. Kasi doon naman makikita kung paano kumikilos ang ating Diyos sa buhay noon ng mga mananampalataya at kung paano kumilas ang panahon noon, sa panahon noon ng ating Panginoong Jesucristo, nagdudulot ng kapayapaan. Ganon din ang pagkilos niya sa atin ngayon. We just have to know kung paano ba kumilos ang Panginoon noon. Kaya nga ang kaaway, ayaw niya magbabasa tayo ng Bible. Kaya pagka nagbabasa ka ng Bible, bigla ka na lamang humihilig. Kasi ayaw niyang madiscover mo yung tunay na kapayapaan na bigay ng Diyos, yung kapayapaan na bunga ng kanyang tagumpay. At ito rin kapayapaan na ito, mga kapatid, ay kapayapaang bunga ng tiwala sa Diyos. Kaya it's important that we trust in the Lord. Kasi kung wala tayong tiwala sa Panginoon, wala rin itong kapayapaan na ito.
Siguro ang tanong natin, paano pastor kung minsan ako'y nawawalan ng tiwala sa Diyos? Dumarating yon, pero babalik ka rin sa Diyos. Ang problema nga, wala akong tiwala eh. Ang sagot, magtiwala ka. Parang yung meron pong isang artista na kina-counsel po ng isang pastor. Sabi nung artista, dito po sa Pilipinas yun, talagang gusto ko maghiwalay na kami ng mag-asawa. Kasi hindi ko na mahal yung aking asawa. Wala na akong pagmamahal sa kanya. Ang sagot nung nagka-counsel, kung wala ka ng pagmamahal sa asawa mo, ito solusyon yan. Mahalin mo ang asawa mo. Ibig sabihin, kung ano yung problema, yun din ang solusyon. Kung kawalan ng pagtitiwala sa Diyos ang problema mo, ang solusyon ay magtiwala ka sa Diyos. And with the trust comes along the peace of God. Ang sabi po sa Isaiah 26:3 ay ganito, Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Kaya dapat laging ang isip natin ay nasa Panginoon. Sabi ng iba, Pastor, ano na yan? Fanatism na yan. Hindi po yan fanatism. Pwedeng ang isip mo ay laging nasa Panginoon without being fanatic. Actually, yung fanatism ay ano po yan eh. It's a sort of religion. Yung ginagawa mo ng ginagawa, yung mga dapat gawin, just for the sake of the motion. Hindi mo ginagawa yung mga dapat na gawin dahil sa tiwala mo. Dahil naniniwala ka talaga. Ganun din, yung kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon ay bunga ito ng tiwala natin sa Diyos. Kaya the only thing that we can do kung nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos ay magtiwala sa Kanya. Kahit ilang beses mo sabihin, wala na nga akong tiwala eh. Pag nawawala yung tiwala, ibalik mo. Di ba? Ibalik mo. Ganun lamang yon. Yun ang sinasabi po sa atin ng mga salita ng Panginoon. At itong kapayapaan na ito, mga kapatid, na bunga ng tiwala sa Diyos, ito rin yung kapayapaan ng mga anak ng Diyos na nasa loob ng church. Ito po ang sabi sa Colossus 3:15. Pagariin ninyo sa mga puso ninyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, which is the church, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Ano po ang sinasabi rito? Ang kapayapaan ng mga mananampalataya o ng mga bahagi ng katawan ng Panginoon, which is the church, ay ang mismong kapayapaan ng Panginoong Hesus. Yung tunay na kapayapaan. Yung kakaibang kapayapaan, yun ang kapayapaan na meron tayo. So, no matter what the people say around us would say, minsan, bilang mananampalataya, tayo po ay tinutuya ng maraming, ng iba't ibang mga salita. Ito po ay malaking bagay, lalong-lalong sa ating mga kabataan. Kasi alam nyo, sa mundo ng mga kabataan, kapag ikaw ay dedicated kay Lord, ay madalas pinagtatawanan ka ng mga kapwa mo kabataan. Kasi ang sinasabi nila, masyado ka namang serious sa Diyos mo na yan. Medyo mag-relax ka naman. Parang masaya ka. Hindi rin nila kasi naunawaan yung brand ng kasayahan pagdating sa ating Panginoon. Ganun din, hindi nila naunawaan yung brand ng kapayapaan ng ating Panginoon. So, hindi nga nila tayo maintindihan. For example, paano bang maintindihan ng sanlibutan ng isang taong naghihirap pero may kapayapaan? Mahirap yun. Mahirap maunawaan yun. Lalo na if you do not know what the word is saying. Kaya kailangan malaman ng sanlibutan, maunawaan nila ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng kanyang church.
Ito pong kapayapaan na ito, nadala ng ating Panginoon na prinsipe ng kapayapaan, mga kapatid, ay may dalang kapayapaan na dapat palaganapin. So if we have this peace that is given to us by our Lord Jesus Christ, ano ang dapat natin gawin dito? Ang sabi po sa Santiago 3:16 ay ganito, ang taong maibigin sa kapayapaan ay nagpapalaganap nito at nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. So sa mundong ito, mga kapatid, ay when it comes to relationship with our fellow men, even within our own families, our own friends, and our siblings, importante na maunawaan po natin na yung kapayapaan na meron tayo ay dapat din nating maibigay sa iba. Katulad po na sinabi ko kanina, magsisimula na tayo mag-reach out. Bukod sa kaligtasan na gusto nating kanilang matanggap, ay gusto natin na maunawaan nila ang kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. That comes along with His love. Kaya nga po, pagka lahat tayo rito, nung unang-una nating tanggapin ang ating Panginoon as our Lord and Savior, lahat tayo nakaramdam tayo ng kakaibang kapayapaan. Hindi natin kaya explain, hindi natin kaya paliwanag, pero bakit ka nagtiwala sa pangalan ni Kristo at isinuko mo sa Kanya yung kaluluwa mo at ginawa mo siyang Panginoon? Dahil may dala siyang kapayapaan na ibinibigay niya sa iyo. At itong kapayapaan na ito, mga kapatid, ay dapat nga ating i-share sa iba. Bakit po, mga kapatid? Dahil ito ay nagbubunga ng maayos na relasyon. Dalhin natin yung kapayapaan sa iba, tulungan natin yung iba na magkaroon ng kapayapaan, maging peaceable person tayo, na kapag tayo ay kausap ng mga tao, nakakaramdam sila ng kapayapaan na nagbumula sa atin. By doing that, yung kapayapaan na yun na binigay sa atin ng ating Panginoon ay nakaka-develop ng relationship. At gusto natin, doon dumating ang panahon na yung mga nakakasundo natin at makakasundo pa natin. Dumating ang panahon, sila rin ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kaya importante yung mga kapatid, hindi tayo pinanggagalingan ng kaguluhan hanggat maaari, kung di tayo lagi yung pinanggagalingan ng kapayapaan. Nawa kapag ka nakikita tayo ng mga tao, immediately nakakaramdam sila ng kapayapaan sa puso nila. Imposible ba yun? Hindi po imposible yun. Kasi binigyan tayo ng ating Panginoon ng kapayapaan, and so dala natin yon kapag yon ay nag-graduate mula sa atin, parang liwanag ng araw na sumisikat palabas sa ating pagkatao, naapektuhan sila, no? Kaya alam nyo, sa totoo lang, bilang mga Kristiyano, alam natin ito, marami tayong mga nakakahalubilo sa mundo. Merong tumutilig sa atin, merong ang tingin sa atin ay iba-iba. Pero pagka sila ay nagkakaroon ng problema at hindi nila masolusyonan, ang pinupuntahan nila ay tayo rin. Dahil alam nila, nararamdaman nila yung kapayapaan at kapanatagan na meron tayo. And so therefore, dahil meron ka nung kapayapaan na yon, meron ka nung kapanatagan na yon, ang actually sinasabi nung tao na lumapit sa iyo na may problema, Brad, sister, tulungan mo ako magkaroon ng kapayapaan. Ang tanong, bakit ka lumalapit sa akin para sa kapayapaan? Kasi nakikita ko sa iyo, nararamdaman ko mula sa iyo ang kapayapaan. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan na tayo bilang mga mananampalataya ay sikapin natin na to be in good terms with everyone, maski sa mga tagalabas. To be in good terms with people around us. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Hindi lang ibig sabihin nun na para mapuri tayo. Of course, hindi yun. Ang pinasabi sa atin ng Panginoon ay kapag ka naging peaceable tayo sa lahat ng tao, nahahawahan natin sila ng kapayapaan binigay sa atin ng Panginoon.
Hindi po madali yun. Hindi po madali yun, pero sa tulong ng Panginoon, nangyayari yun. At itong kapayapaan na ito, mga kapatid, ay bunga rin ng pagsunod sa banal na Espiritu. Sabi po sa Roma 8:6 ay ganito, ang kahinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Ibig sabihin, kasalanan. Pero ang kahinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kapag sinusunod natin ang banal na Espiritu ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan na galing sa ating Panginoon, ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya dala-dala natin ito, mga kapatid. And remember, mga kapatid, nasikapin natin na masunod po natin ang banal na Espiritu. Tayo po mga mananampalataya, if we are reading the Bible, malamang na-experience na rin natin during our church life ang pagkilos ng banal na Espiritu. Nadarama natin, alam natin, hindi natin nakikita, pero nakikita natin na ang banal na Espiritu ay kumikilos. And so kung ano yung leading sa atin ng banal na Espiritu, sundin natin. At sa pamamagitan nun ay magkakaroon tayo ng kapayapaan. Yung pagsunod sa banal na Espiritu ay magbubunga ng kapayapaan sa atin. Isang kapayapaan na hindi kayang unawain ng sanglibutan. At itong kapayapaan din ito, mga kapatid, ay bunga rin ng pagsasabuhay ng salita. Marami ang nakakapansin sa mga mananampalataya. Kaya nga, kuminsan ang tingin nila sa mga mananampalataya, lalong-lalo na nung bago pa sa mundo, yung salitang born again. Pero yung born again, alam na natin na mas matanda pa yung sa panahon natin. Nasa Bible na yan. Pero noon, naririnig ko, lalo na nung hindi pa rin kami born again, Christians, yung mga term na mga puna. Ano ba naman yung mga born again na yan? Nahulog na sa jeep. Pagtayo, praise the Lord. Sabi ng mga, maski ako, nung hindi pa ako born again, sabi ko, kaya nila kinukuha yun. Parang OA sila, hindi po ba? Kaya OA na rin tayo ngayon dahil mga born again Christian na tayo eh. Nagka-problema ka, buti na lang. Ito lang ang problema ko. Hindi maintindihan nyo ng sanlibutan. May problema na nga eh. Natutuwa pa. Di ba? At ito po ay nangyayari, mga kapatid, dahil isinasabuhay natin yung salita ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng Bible. It's very important that we know the Word of God kasi nagkakaroon tayo ng idea kung paano kumilos ang Panginoon. Especially if you have read the Bible from cover to cover. Isang paraan na basa. Walang Bible study pa, wala pang notes, basta basa lang. Pag nabasa mo siya from cover to cover, magkakaroon ka ng mas magandang pagkakilala sa ating Panginoon. At dahil nakilala mo na siya, ay mas maisa sa pamuhay mo na yung pananampalataya. Kaya nga, sabi po dito sa Filipos 4:9, mga kapatid, ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin sa salita at sa gawa. Ang salita po dito si Apostol Pablo, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya mapalad po tayo, mga kapatid, tayong mga nasa piling ng Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng pagkakasabuhay natin ng sinasabi ng salita ng Diyos, ay napapalagay sa puso natin hindi lamang ang kapayapaan, kundi ang Diyos mismo na nagbibigay ng kapayapaan. Huwag po natin kalilimutan yan. Kung tayo po ay mananampalataya, kung tayo ay anak ng Diyos, nasa atin ang Diyos. At kung nasa atin ang Diyos, nasa atin ang kapayapaan niya. Yung kapayapaan na dala-dala ng ating Panginoong Jesucristo bilang Prince
of peace. Kaya nga ngayong celebration o pag-aalaala sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, nawa ay magkaroon po tayo ng kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. In conclusion, mga kapatid, sa ating pamumuhay Kristiyano, ay meron tayong ibang uri ng kapayapaan na hindi nararanasan at hindi naiintindihan ng iba. Lalo na ng ating physical at materialistic na mundo. I remember, bago po natin tapusin ito ng gusto, meron po akong napanood sa YouTube na isang Jewish, isang babae na Hudyo, Israelita. Meron pong mga Kristiyano kasi na nagpupunta sa Jerusalem, sa Israel, nag-street evangelism po sila. And then dumaan po itong isang babae na Jewish, kinausap na nung Kristiyano. Alam mo, ang sabi ng babae, alam nyo, ganito. Alam mo, Brad, atheist ako. Sabi niya ron sa pastor na nag-street evangelism. Wala akong Diyos. Sabi niya, pero ito na yata yung kauna-unahang taong nakita ko na atheist na hindi pilosopo. Tsaka hindi siya intimidating. In front of other people who believes in the Lord, hindi siya nakakainis. Maganda ang pakitungo niya sa mga taong naniniwala sa Diyos, kahit hindi siya naniniwala sa Diyos. At ang sabi niya, alam mo, naiingit ako sa inyo. Kasi kayo, pagka meron kayong problema, kapag nakaharap na kayo sa pader sa inyong problema, meron kayong Diyos na tatawagan. Pero ako, wala sabi niya. Kaya ako, lahat ng problema ko, dala ko, sabi niya. Ang totoo nga niyan, as we are speaking, sabi niya, ito lang gising ko sa umaga, ay inatake na ako ng depression. At wala akong mapuntahan. Kasi wala akong Diyos na pupuntahan. Wala siyang kapayapaan. Naiinggit siya sa mga sumasampalataya sa tunay na Diyos dahil may kapayapaan sila at siya ay wala. But somehow, hindi niya pa maisip na bakit hindi ko hanapin ang Diyos ng mga Kristiyano? Dahil sila may kapayapaan ako wala. Hindi niya nagagawa yon. Pero, pinupuri niya ang mga Kristiyano na meron Diyos dahil meron silang tatakbuhan para sa kanilang kapayapaan. Kaya mapalad po tayo. Mga kapatid, para po sa mundong ito ay iba ang kahulugan ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng mundo ay nakasalalay sa ginhawa ng buhay at mga bagay na pansamantala lamang. Kung kaya ang kapayapaang inaasahan ng mundo ay walang tibay. At dagli ang nawawala kasama ng mga material na bagay o kaya kapag lumilipas na ang epekto ng mga gamot at mga panandili ang nagdudulot ng fake na kapayapaan, pag lumipas na lahat yun, wala na namang kapayapaan. Ang kapayapaan natin, mga kapatid, ay tunay. Sabi mo sa katabi mo, tunay ang kapayapaan natin. Sige, tignan mo siya. Tunay ang kapayapaan natin. Sabi natin, Ang kapayapaan natin, mga kapatid, ay tunay. Dala ito sa atin ng prinsipe ng kapayapaan ng ating Panginoong Hesus. Ito ang tunay na kapayapaan. Ito ang uri ng kapayapaan na dapat nating palaganapin nang sa ganoon ay maranasan ng buong mundo ang kahangahangang kapayapaan na dala ng Panginoong Hesus nang siya ay pinanganak sa sabsaban at iniwan sa atin yung kapayapaan na iyon nang siya ay bumalik na sa ating Diyos Ama. Mga kapatid, mapalad tayo sapagkat ang kapayapaang ito ay nakukuha natin sa ating Panginoong Jesucristo at sa Kanya lamang. At mapalad tayo dahil nasa atin ng Panginoon, dala natin yung kapayapaan na yon. Kaya wag natin kakalimutan sa panahon na ito, sa pag-aalaala ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, remember that our Lord Jesus Christ is the Prince of Peace. Palakpakan po natin ang Panginoon.